Praise God! Pinagpalang hapon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig online sa Facebook. Kami po ang Rhythms of Grace, ang bandang sumasa inyo tuwing araw ng linggo. At tayo po'y sama-samang umawit sa Panginoon. Tunay ang Panginoon, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kabutihan. Araw-araw hindi nagbabago ang ating Panginoon. Kaya ating awitin ang kanyang kagandahang loob. Amen. For the Lord is good and His mercy endures forever. Amen. Amen. Enter. Enter His gates with thanksgiving. Come to His courts with praise. Enter His presence rejoicing. Singing great and mighty is His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth sing the sound of praise. Sing with all their heart. For the Lord is good. 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 And His mercy endures forever. For the Lord is good. 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 And His mercy endures forever. For the Lord is good. And His mercy endures forever. Amen. Jesus the Son. Jesus the Son is exalted, Maker of everything. Come now and bow down before Him. Lift your hands and praise, raise your voice and sing. For the Lord is good. 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 And His mercy endures forever. For the Lord is good. 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 And His mercy endures forever. For the Lord is good. And His mercy endures forever. For the Lord. For the Lord is good, and His mercy endures forever. The Lord is good. For 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 the Lord is good. And His mercy endures forever. For the Lord is good. 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 And His mercy endures forever. For the Lord is good. And His mercy endures forever. For the Lord is good. And His mercy endures forever. Yes, Lord. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible. Kung ika'y pagod at naguguluhan, at ang iyong kalooban ay pinanghihinaan, huwag
sa Diyos ang lahat ng iyong pag-aalala. Kahit di mo makita ang liwanag sa daan, tiwala lang sa Kanyang kapangyarihan. Sa Diyos walang imposible, lahat ay pwedeng mangyari. Hindi magmayo na lahat ang nangyari. May plano ang Diyos na mas makabubuti para sa atin. Kung ang buhay mo'y puno ng pagsubok at ang isip mo'y puno ng pangamba, manalig ka sa Diyos na tapat at maawali. Sa Kanyang pag-ibig ang takot mo papawiin. Huwag kang mangamba, may Diyos na makapangyarihan. Lahat ng bagay ay Kanyang pinamamahalaan. Hindi man umayon sa iyong inaasahan, magtiwala ka lang, magtiwala ka lang. Sa Diyos walang imposible, lahat ay pwedeng mangyari. Hindi man mayon ang lahat ng nangyari. May plano ang Diyos na mas makabubuti. Sa Diyos walang imposible, lahat ay pwedeng mangyari. Hindi man mayon ang lahat ng nangyari. May plano ang Diyos na mas makabubuti para sa atin. Sa Diyos walang imposible, sa Diyos walang imposible. Tunay, Panginoon, walang imposible sa inyo. Lahat ay kaya ninyong gawin. Amen. Karapat dapat kayong itaas at luwalhatiin dahil sa inyong kabutihan, dahil sa inyong katapatan, O Diyos. Kamangha-mangha ang inyong ginawa sa amin. Walang kapantay, O Diyos, ang lahat ng inyong ibinigay para sa amin. At sa mga oras na ito, kami po'y nananalig sa inyong tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Hesus. Dahil sa inyong dakilang gawa, kami ay nagtatamasa ng kalayaan, pagpapatawad, panibagong buhay. Lord, sa inyong papuri, tanging sa inyo lamang, Panginoong Hesus. Hallelujah. Binigay mo ang buhay mo, ika'y pinako doon sa krus. Ako'y pinagtawan ng iyong awa't biyaya. Ikaw ang kayamanan ko, ang tanging dahilan ng buhay ko. Sa Diyos na karapat-dapat, buhay ko'y ialay. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit
pintuan ng puso ko'y iyong binuksan dahil hawak mo ang susi sa walang hanggan at ika'y namatay buhay muli papuri sa kataas-taasan papuri sa aking tagapagligtas puri ka Jesus Hari ng langit Hari isamba buhay ko puri sa kataas-taasan papuri sa aking tagapagligtas puri ka Jesus Hari ng langit Hari ng buhay ko Hari Hari ng langit Hari ng buhay ko Hari ng langit Hari ng buhay ko Opo, Panginoon lahat ng papuri sa'yo lamang lahat ng papuri sa'yo lamang ang buhay ko'y sa'yo lahat ng papuri sa'yo lamang ang buhay ko'y sa'yo lahat ng papuri sa'yo lamang ang buhay ko'y sa'yo lahat ng papuri sa'yo lamang ang buhay ko'y sa'yo lahat ng papuri sa'yo lamang ang buhay ko'y sa'yo lahat ng papuri sa'yo lamang ang buhay ko'y isa pa lahat ng papuri lahat ng papuri sa'yo lamang ang buhay ko'y sa'yo lahat ng papuri sa'yo lamang ang buhay ko'y sa'yo papuri sa'yo Panginoon papuri sa kataas-taasan papuri sa aking tagapagligtas purihin ka Jesus Hari ng langit Hari papuri sa'yo Panginoon papuri sa taas-taasan papuri sa aking tagapagligtas purihin ka Jesus Hari ng langit Hari ng buhay ko taas-taasan papuri sa aking tagapagligtas purihin ka Jesus Hari ng langit Hari ng buhay ko Hari ng buhay ko papuri
Purihin ka, O Diyos. Napakabuti mo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Papuri! Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. 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 Salamat, Panginoon, sa inyong kabanalan, sa inyong kabutihan. Salamat dahil kayo laging tapat at hindi nagbabago. Kaya tanggapin po ninyo ang inyong mapupuri pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus, naghahari noon, ngayon, magpakilanman. Amen and amen. Praise God! Pinagpala po tayong lahat as we are worshiping the Lord earlier. I know, ang presensya ng Panginoon ay nasa atin. He is in you. We are so blessed to have you joining us in worship. Nasaan man kayo, you're blessed. At alam nyo ba, mga kapatid, na napakaganda na laging nating maunawaan na ang pagbibigay po is a way for us to be a blessing. Yes, pagbibigay ay isang nagiging dahilan upang maging daluyan ng biyaya as a channel of blessing. Sabi po sa 2 Korinto 9:10-11, siya ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at tinapay para sa pagkain ang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi at magpapalago ng bunga ng inyong katuwiran. Ang Diyos ang siyang nangako, mga kapatid. At sa mensahe ng grasya, ang pagbibigay ay hindi pagkawala, kundi pagtatanim, mga kapatid. It's like sowing a seed. At alam naman natin na ang Diyos ang nag-imbento ng nature, na kapag nagtanim ka, ito ay tutubo, ito ay mamumunga, mga kapatid. Sa biyaya o sa mensahe ng grasya, ginagawa tayong daluyan ng pagpapala. Hindi lang para sa atin, kundi para maabot yung iba. And imagine, mga kapatid, kung nasaan ka ngayon at maaabot mo ang mga tao na malayo, remotely, kagaya namin. You are a blessing as we bless each other, mga kapatid. At nakita nyo naman po, kami ay narito to encourage you, mga kapatid,
na sa pagsamba sa Panginoon, as we give, it's an act of worship. Narito po ang aming mga detalye, mga kapatid. Kung nais nyo pong magbigay, because our giving is worship, an act of faith that honors the giver of all. Heavenly Father, we honor you and we glorify you, Lord. We exalt you for who you are and for the things you have done in our lives, Lord. You never ever change. Kayo, Panginoon, ay tapat sa inyong mga pangako na hindi kami nakapagbibigay dahil nais namin na kami ay pagpalain, kundi nakapagbibigay kami because we are blessed already. Salamat po sa pag-aalay ng inyong anak ng kanyang buhay para kami, Panginoon, ay makaranas ng eternal life with you. And right now, as we worship you, Lord, laman ng aming puso ang pagsamba at ito'y ipapakita namin as our expression of our giving. And all of these we ask in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise God. Pinagpalang hapon po sa lahat ng mga kasama namin dito sa Sanctuary at sa mga nanonood online. Praise the Lord. E.I. Oven po at welcome sa Rhythms of Grace Online Worship Fellowship. At sumasa inyo po ang palatuntunan ng Panginoon. Kami ay mga daluyan lamang ng pagpapala ngayong hapon. I know na may mga sumabay kanina sa aming worship. As we lift up the holy name of Jesus, we are blessed at pinagpala tayo ng Panginoon. Napakaganda ng mga awitin kanina. For the Lord is good. Sabi nga sa Lamentations, di ba? At sa aklat ng mga panagoy, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw at ang kanyang awa ay walang kapantay. Laging sariwa. Doon hinango yung, yung awitin na, for the Lord is good. For the Lord is good and His mercies endure forever. Amen. At napakabuti ng Panginoon dahil kami po ay naging bahagi ng worship. Kasama ninyo, pinangunahan namin kayo. At papuri talaga sa nag-iisang Diyos. At yung awiting kanina, sa Diyos walang imposible, kay Papa Tani na nakasama namin na keyboards. Original song po niya, praise God. Tayo pinagpala ng Panginoon. Salamat sa Diyos. And amen. Kasama din natin si Ate Wendy sa vocal, si Kuya Noriel na aming director. At si paring Laser on bass guitar, si Hipri naman o si Ate Faith sa drums, at ako po ang inyong lingkod, E.I. Hoven. Salamat sa mga nanonood kanina pa at sumama sa amin mag-worship. You are greatly blessed by the Lord. Yung aming pong ang aming leadership po, the Life Giver Church Worldwide sa greatly blessed by the Lord. Pasig. Yung aming pong mga leadership, we are so blessed. Dahil tayo ay bagamat maraming challenges, ang Panginoon na pinatutunayan na tayo ay pinagpapala at minamahal. At binabati namin si Pastor Bishop Willie Lanes, Pastora Nanay Ann. Bagamat ang nanay po ni Nanay Ann ay umuwi na sa Panginoon. Si Nanay Feli, napakabuti pa rin ng Panginoon. At meron tayong pagkalinga, may kapayapaan, may kagalakan na buhat sa Panginoon. Na kailanman hindi natatapos at hindi nauubos. Kailanman ang Diyos ay kumakalinga at nagmamahal sa atin. Pinatutunayan niya yan. Pinatunayan niya na yan sa krus ng Kalbaryo. At ako naman po ay nakikiramay po kami sa mga naulila. Pero hindi po ibig sabihin na tayo ay na-stuck na sa isang sitwasyon. Dahil sabi nga po, padaluyin po, no? Learn the enforced rhythms of grace. Padadaluyin po natin ito, magiging bahagi tayo, and we will be a blessing to others. Glory to God. Napakabuti ng Panginoon. At binabati rin natin Pastor Noel, Pastora Michelle, na nasa bansang Canada, ganyan din si Ate Nikki. You're always blessed by the Lord. Si Pastora Michelle nanonood kanina, nag-comment. Salamat po sa inyo. Regards po dyan. Bagamat malamig ang panahon, natutunaw na po ang yelo at matutunaw na next month. Amen. Glory to God.
Salamat din po sa mga nakasama namin last Tuesday sa Men's Fellowship at sa mga nakakasama namin doon. Pamumuno ni Kuya Martin Balyeras at gayon din yung mga gawain, yung mga outreach sa Baclaran Outreach. Bless sila ng Panginoon. Sa Webes, meron sa Longos, CLC Bacoor. Praise God. At loobin ng Panginoon, tayo po yung magkakasama dyan. Minabati din natin yung mga nanonood kanina pa online. Pero bago yan, acknowledge ko lang, si Paring Laser, nandito uli si May. Praise God. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Yung mga anak namin nandito, pamilya namin. Si Easy, si Trixie, yung mga anak nila Laser na si Amari at si Iya. Praise God sa buhay ng bawat isa. And mga kapatid, batiin natin yung mga nanonood online. Tulungan nyo ako, baka may mamiss ako, Kuya Joe Villa, thank you for watching. God bless you. Kuya John Mel Morales, thank you for watching dyan sa Bacoor, Bayan. At saka kay Ate Ging, regards dyan. Ate Ella Shadi, at yung isa pang malayo sister, Ate Annalyn, malayo. Ay syempre, JPC Dasma, regards. Pastor Joel Gandesa. Sa JPC May naman, Pastor Bishop Ernie Kaptalan, Pastora Cynthia. At pinalalakas kayo ng Panginoon. Pinatatatag kayo. Dahil alam natin na ang inyong paghahanap kay Nathaniel ay pinagpala kayo ng Panginoon. You are greatly blessed. Amen. Yes. Ay, nakita ko kanina, Brother Brian Lapido, regards. Huwag ka nang mag-alala dyan. Dahil blessed ka na ng Panginoon. Hindi mo ba alam, bro? You are blessed. Blessed ka na ni Lord eh. Minsan tayo, nire-resist natin. Marami tayong inaalala. But all we need to believe is we are blessed. At maniwala ka. Dadaloy ang pagpapala ng Panginoon. Lance? Oy, Lance. Regards dyan, pinagpala ka ng Panginoon. Sino pa ba? Si Sister Rita Bonsai, nanonood kanina. Ang tinanggap mo na ang kagalingan. From the top of your head up to the soles of your feet, you are blessed by the Lord. Sister Rita, pinagaling ka na. Kaya magagala ka na. Pinagpala ka ng Panginoon at tinustusan niya na ng Panginoon lahat ng pangangailangan mo sa pangalan ni Jesus by faith. Amen. Amalia Atienza, thank you for watching. You're blessed. Okay. Hindi po makita yung iba. Mag-comment na lang po yung mga nanonood. God bless you. Amen. Ngayon po, ang sabi nila ay Pebrero, buwan ng mga puso. Kaya ang pag-aaralan po natin at pakikinggan ngayong hapon ay patungkol pa rin sa pagmamahal. Kaya napakinggan na natin past few weeks kung paano tayo tutugon sa grasya ng Panginoon, sa kanyang mayamang grasya sa pamagitan ng pananampalataya at pasasalamat. Subalit ngayong hapon, paano ba natin i-express ang pagtugon sa grasya ng Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa? Tawagin natin ang mensahero ng Panginoon ngayong hapon, ang aming tatay, si Papa Tirso Joven. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Purihin ka Yahweh, purihin ka Kristo ngayon at magpakailanman. Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus, the Son of the living God. Paano tumugon sa masaganang grasya ng Panginoon sa pamagitan ng pagmamahal sa kapwa? Paano ngayon? Ang ating teksto ay hangin natin sa 1 John chapter 4 verse 10 to 11.
Magandang hapon po sa ating lahat. Marami tayong narinig tungkol sa grasya ng Diyos. Na tayo ay pinatawad, na tayo ay tinanggap, na tayo ay minahal kahit hindi tayo karapat-dapat. Pero ang tanong ngayon ay ito, paano tayo tutugon sa masaganang grasya ng Panginoon? Hindi sapat na alam lang natin ito. Hindi sapat na nararamdaman lang natin ito. Ang tunay na tugon sa grasya ay makikita sa kung paano tayo magmahal sa kapwa. Ito ang ating teksto na ating pag-aralan sa 1 John, chapter 4, verse 10 to 11. Mabuting balita. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Mga minamahal, yamang ganoon ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nararapat din tayong magmahal. Kung tinanggap natin ang grasya, dapat dumaloy ito palabas. Dapat dumaloy. Lahat naman tayo tumanggap ng grasya. Pero hindi sapat na dito lang sa atin. Kailangan dumaloy sa ating kapwa, sa ating kapaligiran. May tatlong punto naman ako na ibabahagi sa inyo. Kung paano tayo tumugon sa grasya sa pamamagitan ng una, pagpapatawad. Yan ang unang punto, tumugon sa grasya sa pamamagitan ng pagpapatawad. Pinatawad tayo ng Diyos. Kaya gaano man kasama, gaano man kabigat ng kasalanan na ginawa sa atin ng ating kapwa, dapat magpatawad tayo. Sabagat yung kasalanan natin sa Panginoon ay hindi kaya patawarin ng ordinaryong tao. Lahat tayo masama, sabi sa Biblia. Subalit anong ginawa ni Jesus? Dahil sa pagmamahal niya sa atin, pinatawad tayo. Hindi tayo karapat-dapat. Pero pinatawad tayo dahil sa mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Tingnan natin dito sa ating supporting verses. And the book of Ephesians, chapter 4, verse 32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos, dahil kay Kristo. Pag sa Colossians, chapter 3, verse 13. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Magpatawaran kayo kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon. Isa sa pinakamalinaw na ebidensya na naunawaan natin, ang grasya ay ang kakayahan nating magpatawad. Kung malalim ang pagkaunawa natin sa kapatawarang tinanggap natin, magiging bukas din ang puso natin na magpatawad. Praktikal na halimbawa, may kapatid sa iglesia na nakasakit ng damdamin mo. May kamag-anak na hindi humingi ng tawad. May kaibigan na nagkamali sa iyo. Madaling magkimkim, madaling umiwas, madaling gumante. Pero ang grasya ay nagsasabi, pinatawad ka, kaya magpatawad ka rin. Purihin ang Panginoon. Hindi ibig sabihin ay tama ang ginawa sa iyo. Hindi rin ibig sabihin ay walang hangganan. Ngunit ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa puso. Ito ang paraan para hindi ka makulong sa galit. Yan ang unang punto. Tumugon sa grasya sa pamagitan ng pagpapatawad. Anong pagpapatawad? Simple, pag-ibig yun. Hindi ka makapatawad pag hindi ka umiibig.
Kaya sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip at ng iyong buong lakas. At ibigin mo ang iyong kaaway katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan ang unang punto. Pangalawang punto, tumugos sa grasya sa pamagitan ng paglilingkod. Tumugos sa grasya sa pamagitan ng paglingkod. Ano ba yung paglilingkod? Di ba sabi ni Jesus, naparito ako hindi para paglingkuran. Naparito ako para maglingkod. Anong paglilingkod ang ginawa ni Jesus sa atin? Pinatawad tayo, hindi tayo karapat-dapat patawarin. Inibig tayo kahit na hindi tayo karapat-dapat ibigin. Mga may sakit, pinagagaling. Mga nagutom, pinakakain. Patay, binubuhay. Yun ang paglilingkod. Ang paglilingkod ay tunay na kailangan ng Diyos sa mga tunay na anak ng Diyos. Paglilingkod, ibig sabihin yung hindi napipilitan. Halimbawa, sa pagbibigay, magbigay tayo ng bukas sa ating puso, bukal sa ating puso. Yan ang number 1. Number 2, tumugos sa grasya sa pamagitan ng paglilingkod. Paglilingkod. Supporting verses natin, babasahin ko. And the book of James, chapter 2, verse 15 to 17. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin nyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos. Magbihis ka, magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. Anong silbi niyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Purihin ang Panginoon. Kailangan pag may gawa tayo, pag sumasampalataya tayo, may kasamang gawa. Hindi pwede yung pananampalataya lang na walang kalakip na gawa. Purihin ang Panginoon. Tingnan natin sa Galatians, chapter 6, verse 2. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Pasanin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa. Kagaya ngayon, tayo ay magkatuwang sa Rhythms of Grace Fellowship. Magkatuwang tayo. Bakit? Dito sa Rhythm of Grace, hindi namin plinano ito. Wala kaming kakayang para pundarin itong sanctuary natin na kinalalagyan ngayon. Kapos. Kulang ang budget. Wala sa paglakad ng kontador. Pagkuha ko ng blueprint sa City Hall, 12K. Pagkatapos, magbabayad ka sa blueprint. Tapos, pagkatapos na yon, yung palang pagpapakabit, 8K, hindi ba? Pagpapakabit na ko, malayo ang ikakabit. Yung pala, ikakabit ng pala sa puste. Purihin ang Panginoon. Pero sa biyaya ng Diyos, natupad ito. Wala kaming pera. Subalit, bakit na mo? Dahil lang sa paglilingkod natin sa buhay na Diyos na si Kristo. Purihin ang Panginoon. Ngayon, okay na. Meron pa kwento ito. Kasi nabanggit dito, kagaya ng Rhythms of Grace dito, pagdating ko, ayos na yun. Tapos, unang gawain namin dito, may mag-asawa, na sabi nga ni Brother ay talagang parang kapatid ko na sa laman nito, mag-asawa. Tumitingin siya. Tapos kinakausap ako, sabi sa akin, no, dapat maalis yung isang CR, kasi dalawang CR dito dati. Maliit lang ito dati. Kailangan maalis yung isang CR, para isang CR, okay na. Okay na.
Sabi ko, maganda nga, brother. Ang problema, walang budget. Biro mo, kalasing mo yung isang CR na nakabuhos na rin yun eh. Kompleto na, may inodoro na. Sabi ko, maganda nga yun pagka matanggal, luluwag, at gaganda pa. Kinabukasan, dumating. May engineer pa nakasama. May electrician. May kantero. May mason. Kompleto. Kaya wala pang isang linggo. Tapos na ito. Hanggang ito nakikita na po ninyo. Dahilan sa paglilingkod ng bawat isa sa atin. Ganon katotoo ang paglilingkod na tinutukoy. Tumugon tayo sa pamagitan ng paglilingkod. Ang paglilingkod, yung pagtulong na kusaba, nagbibigay na hindi naghintay ng kapalit. Yan ang paglilingkod na tinutukoy. Nakita natin ang paglilingkod ng Panginoon. Dapat paglingkuran natin si Jesus. Subalit sabi niya, naparito ako hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod ako sa inyo. Yun ang ginawa niya. Yun ang tunay na paglilingkod. Ang grasya ay hindi isang salita. Ito ay kilos. Kung tunay nating tinatanggap ang grasya, magiging sensitibo tayo sa pangangailangan ng iba. Practical. Halimbawa, may kapatid na dumadaan sa pinansyal na pagsubok. Tumulong kahit maliit. May bagong miyembro sa iglesia. Lapitan, kausapin, kamustahin. May kapamilya na pagod at walang tumutulong. Ikaw ang unang kumilos. Hindi mo kailangan maging mayaman para maglingkod. Hindi mo kailangan maging perpekto para magbalasakit. Minsan, ang pinakamalaking pagpapakita ng grasya ay ang simpleng presensya. Ang paglilingkod ay hindi para magpasikat. Ito ay tugon sa pag-ibig na natanggap natin. Purihin ang Panginoon. Yun ang paglilingkod. Pangatlong punto, tumulong sa grasya sa pamamagitan ng pag-ibig na nakikita. Pag-ibig na nakikita. Kasi may mga mahal kita pero hindi naman talaga. Praise God. Praise you, Jesus. Pag-ibig na nakikita. Diba? Sa mag-asawa na lang. Ay pag minamahal, kahit sa maraming tao, halikan niya kasi mahal na. Pag-ibig na nakikita. Purihin ang Panginoon. Supporting verses natin. In John 13, verse 34 to 35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahalan sa isa't isa, makikita ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Purihin ang Panginoon. Ang pagmamahalan pala, pag ang pag-ibig natin ay ipinapakita, malalaman pala ng lahat. Yun ang sabi ng Panginoon. Makikilala ng lahat na tayo nga ay tunay na alagad ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. In 1 Corinthians, chapter 13, verse 4 to 7, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip, ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at matyaga hanggang wakas. Nagtsatyaga hanggang wakas, yan ang pag-ibig. Sa pamagitan nito, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Yan ang sabi ni Jesus. Pagka tayo nag-ibigan.
Kung kayo may pag-ibig sa isa't isa, purihin natin ang Panginoon. Pag tayo may pag-ibig sa isa't isa, makikilala na tayo nga ay tunay na alagad ng ating Panginoon. Hindi sinabi ni Jesus, makikilala tayo sa dami ng kaalaman. Hindi rin sa dami ng aktibidad, kundi sa pag-ibig. Practical na halimbawa, sa social media, iwasan ang mapanirang salita. Sa bahay, maging may nahon sa pakikipag-usap. Sa trabaho, maging tapat at maunawain. Sa iglesia, iwasan ang chismis. Piliin ang pagkakaisa. Purihin ang Panginoon. Ang pag-ibig ay matyaga, mabait, hindi mapagmataas, hindi madaling magalit. Kapag ang grasya ang pinanggagalingan ng pag-ibig, ay hindi pilit. Ito ay likas na umaagos. Purihin natin ang Panginoon. Yan ang 3 punto na ibinahagi ko sa iyo kung paano tayo tumugon sa mayamang grasya ng Panginoon. Una, tumugon tayo sa pamagitan ng pagpapatawad. Pangalawa, tumugon tayo sa pamagitan ng paglilingkod. At pangatlo, tumugon tayo sa pamagitan ng pag-ibig na nakikita. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, ang masaganang grasya ng Diyos ay hindi lamang para maramdaman. Ito ay para maipakita. Kung pinatawad ka, magpatawad ka. Kung tinulungan ka, tumulong ka. Kung minahal ka, magmahal ka. May gusto pa ako i-share tungkol sa paglilingkod. Nakalimutan ko. Yung ma-share ko nung nakaraan. Di ba, terminal cancer pinagaling sa pamagitan ng mayamang grasya ng Diyos. Sa Sydney, Australia yon. Alam po ninyo, napakinggan natin, pinagaling. Instantly. Hindi kaya pagaling. Pinakamagaling mga doktor sa Australia. Mahal ang bayad sa mga doktor na 3. Tinani niya siya ng doktor. Subalit, nang tinanggap ang masaganang grasya ng Diyos, instantly gumaling. Yung hindi kaya pagalingin ng mga doktor na 3, gumaling. At nang gumaling siya, palagi siya sa opisina. Sabi ng asawa niya, brother, yung asawa ko hindi gumagawa sa bahayan. Subalit nang gumaling siya, siya na nanghugas sa opisina. Naganda sa pagkain namin. Sabi ng asawa niya, hindi ginagawa yun sa bahay namin. Kaya, kinausap ako ni Mrs. Tuling, brother, yamang pinagaling na ako. Ano bang gagawin ko? Siya po ay empleyado sa isang bangko. Sa Australia, malaking bangko. Matagal na siya naglilingkod. Ang asawa niya, colonel, military dito sa Pilipinas. Kaya nung pumunta doon siya, lahat na pamilya niya naroon na. Mahigit 20 years na sila sa Australia. Kaya ang tanong sa akin, brother, yamang pinagaling na ako. Babalik pa ba ako sa pinagkatrabahoan kong bangko? Sabi ko, Mrs. Tuling ko ako tatanungin mo, sasagutin kita. Ang buhay mo, bago na yan. Bagong buhay ka, pinagaling ka na ng Diyos eh. Kaya ako sa iyo. Simulan maglingkod ka na lang sa Diyos na buhay. Yung ginagawa mo dito, sa opisina. Hindi ka man naman pala naghugas sa inyo. Ngayon naghugas ka na. Sabi sa akin, alam mo brother, pag hindi na ako bumalik sa bangko, malaking biyaya ang tatanggapin ko. At sabi pa niya sa akin, pag makuha ko ang biyaya, may gift ako na ibibigay sa iyo. Kahit na wala ka na dito, ipapadala ko. Kahit sa Manila ka na. Alam po ninyo, after 6 months, bago dumating 6 months, akala ko, sabi ko na, nakalimutan na. After 6 months, may dumating na courier. Dala ang regalo sa akin ni Mrs. Tuling. Kasi sabi niya,
itong padala ko, may sulat pa, bahagi lamang yan sa dapat ibabayad ko sa mga doktor. Ito bahagi lamang ng dapat ibayad ko, hindi pa ito. Kundi bahagi lamang ito pinadala ko. At may larawan si Mrs. Tuling na dati payat na payat, lumakas na, at may paliwanag pa doon, brother, ako at ang aking asawa nag-tour na around the world. Purihin ang Panginoon. Glory to God, glory to Christ, Jesus, the Son of the living God. Mga kapatid ko kay Kristo, napakayaman ng grasya ng Panginoon. Kaya ibinigay sa atin yan. Sapag gusto niya maranasan natin. Maranasan natin ang biyayang ito inaalok sa atin. Kaya kung ikaw ay may problema, pinansyal, material, sa asawa, sa negosyo, sa pamilya, napakasagana ng grasya ng Panginoon. Napakayaman. Ang kailangan lamang natin tumugon. Tanggapin mo si Jesus. Si Mrs. Tuling, first timer yon na pinagaling. First timer nakapakinig ng Word of God. Dahil sa masaganang, sa mayamang grasya ng Diyos, instantly pinagaling siya. At nagpuri. At naglingkod. Biro mo, nang dumating sa amin ang gift sa akin, na-amaze ang sister wife ko. First time, nakatanggap siya ng ganun kalaking pera. Ganun kabuti ang mayaman grasya ng Diyos. Purihin ang Panginoon. At sa mga sandaling ito, tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat totoo na mayaman ang iyong grasya. Hindi na kailangan maghirap kami. Hindi na kailangan magpakapagod kami. Hindi na kailangan na kami may gumawa araw-gabi para tumanggap ng biyaya, grasya na kailangan namin. Ang kailangan lamang namin tumugon. At sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, sino ka man, buksan mo ang iyong puso. Buksan mo ngayon ang iyong pananampalataya. Tinapos na ni Kristo ang mayamang grasya sa krus. Tapos na. Kung may sakit ka, pinagaling ka na. Ano mang kailangan mo, ibinigay na. Narito na sa kamararoon. Narito na. Kita po ninyo, itong rhythm of grace. Sakto rin. Pinatutuhanan ko na sa inyo. Hindi lamang mula pa doon nang tinanggap mo si Jesus, ang mayamang grasya ng Diyos ay dumadaloy. Sa kabila, nakakulangan ko ng kaalaman tungkol sa mayamang grasya. Subalit, patuloy dumadaloy hanggang ngayon. At ako'y sumasampalataya na sa pamagitan ng tinapos na ni Kristo sa krus na gawa, lahat na kailangan niyo ay sinusupply na ni Jesus. Lahat na sakit karamdaman niyo pinagagaling na. Lahat na problema ninyo ay answered prayer na sa pamamagitan ng mayamang grasya na tinanggap na natin ngayon din. In Jesus' name, sa iyo ang papuri, parangal at pasalamat sa matamis na pangalan ni Kristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen. God bless you all. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus, the Son of the living God. Hallelujah. Umawi tayo sa pag...
Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababatid. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon.
Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa inyong kabutihan, Panginoon. Sa inyong katapatan, O Diyos. Sa inyong pag-ibig, Panginoon. Oh, salamat. Isa pa nating awitin. Salamat, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay lilimit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan, sa inyong pag-ibig. Kailanman hindi kayo nagbago, Panginoong Hesus. Kaya sa mga sandaling ito, aming tinatanggap ang biyaya, ang inyong masaganang grasya, Panginoon. Kagalingan, kalakasan, katatagan, kapayapaan. Lord, ang mga bunga ng Espiritu. Lord, pag-ibig, kagalakan, kaligayahan, Panginoon, na galing sa inyo. Kapayapaan, katsagaan, Panginoon. Patience, kindness, gentleness, Panginoon. Faithfulness, kindness, self-control. Lord, lahat ng ito'y tinanggap na namin sa aming buhay. Anumang aspeto na aming pangailangan, physical, Lord, spiritual, material, Lord God, tinatanggap na po namin lahat ng ito buhat sa inyong kagandang loob. At ito'y aming ipinagpapasalamat ngayon pa lamang dahil kayo ay dakila at kayo ay tunay at kayo, Panginoon, ang pinagmumulan lahat ng mabubuting bagay. Kaya lahat ng ito'y aming iniling sa matamis na pangalan ni Jesus, naghahari noon ngayon magpakailanman. Amen and amen. At sumaatin ang pagpapala ng Diyos Ama na siya nagmamahal bilang tunay na magulang. Sumaatin ang pagpapala ng Diyos Anak, ating Panginoong Hesus, na nabuhay namatay, na ikatlong araw na buhay na magmuli. Sumaatin ang pagpapala ng Espiritu Santo na ating kaagapay araw-araw. Kaya lahat ng ito'y ating tinanggap na sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isa pa nating awitin, For the Lord is good. Amen. Amen. For the Lord is good. Enter his gates. Enter his gates with thanksgiving. Enter his courts with praise. Enter his presence rejoicing. Singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth Let the song of praise sing with all their heart. For the Lord is good. 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 And
and His mercy endures forever. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Jesus the Son. Jesus the Son is exalted, Maker of everything. Go now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Come on, sing it. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God bless us all and see you next Sunday.